Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Kinabukasan makikita ang dalawa sa labas. Sinabi ni Jin sa kanyang master na dumating na pala ito. Sumagot naman ang puting dragon na ang aga raw ni Jin. Tinanong naman ni Jin ang puting dragon kung kamusta raw ba ang pakiramdam nito ngayon. Sumagot naman ang puting dragon na siya raw ay na-in-love sa heated stone floors at mabuti na raw ang pakiramdam niya. Nararamdaman daw nitong nag-i-improve ang katawan niya araw-araw salamat daw kay Jin. At dinagdag pa ng puting dragon na sila raw ay magpapatuloy na sa training nila sa 5 elemental techniques. At sila nga ay nagumpisa na sa training. Sinabi ng puting dragon kay Jin na i-concentrate daw nito ang kanyang chi mula sa kanyang energy center papunta sa dulo ng kanyang mga daliri. Gawin daw ito ni Jin ng dahan-dahan. At sinabihan si Jin na mag-focus sa kanyang breathing. Nagpo-focus si Jin sa konsepto ng 5 elemental techniques at makikita nga ang fire na sumisiklab sa loob niya. At nagawa na nga ni Jin ang pinapagawa sa kanya. At makikita ngang masusing pinagmamasdan ng puting dragon si Jin at makikita rin ang mga dahon na dahan-daang nahuhulog. Maya-maya pa ay nagpakawala si Jin ng apoy sa kanyang kamay at nasunog ang mga daong nahuhulog. Ilang sandali pa ay sinabi ng puting dragon na nagtagumpay daw si Jin. Sumagot naman si Jin na ang sunugin lang daw ang mga mananipis na dahon pa lang daw ang kaya niyang gawin ngayon. Sinabi naman ng puting dragon na ang unang hakbang daw ay katulad sa lahat. Gayunpaman ang progress daw ni Jin ay napakabilis. At tinanong ng puting dragon si Jin na ngayong naabot na raw nito ang isa na namang panibagong level maaari niya raw ba itong bigyan ng homework. Na siya namang ikinagulat ni Jin. Maya-maya pa ay naglabas ang puting dragon ng pamaypay at binuklat ito. At makikitang nagmamanipula ng chi ang puting dragon gamit ang pamaypay nito. Namangha naman si Jin nang makita ito at napasabi sa kanyang isip na ito raw ang unang pagkakataon na makitang niyang gumamit ng pamaypay ang puting dragon. At makikita ngang nagko-concentrate ang puting dragon. Maya-maya pa ay nabalot ito ng apoy. At ito ay nag-perform ng isang teknik. At sinabing ang pinaka-basic form daw ng fire ay destruction. Kaya daw nitong wasakin ang puno, bakal, at maging ang isang espada. Samantala makikitang namang namamanghang nakatitig si Jin. Ilang sandali pa ay pinakawalan na ng puting dragon ang atake niya sa isang puno. At makikitang nahati ito sa dalawa at ito ay natumba. Labis namang nagulat si Jin sa kanyang nasaksihan. At napasabi sa kanyang isip na nahati daw ng puting dragon ang isang napakalaking puno sa isang tirahan lang, paano daw ito naging posible? At ang parte lang daw kung saan ito nahati ang nasunog ng apoy at ito raw ay hindi kumalat. Dinagdag pa ni Jin na kahit nakita raw ito ng kanyang sariling mata hindi pa rin daw siya makapaniwala. Nagsalita naman ang puting dragon kay Jin at sinabing umaasa raw siya na nanood ng maigi si Jin. At sinabing ang susunod daw nitong gagawin ay wind chi. Napatanong naman sa kanyang isip si Jin kung ano daw ba ang wind chi. Ano daw ba kaya ang gagawin ng puting dragon sa pagkakataong ito? Maya-maya pa ay iwinasiwas ng puting dragon ang pamaypay. At ang hangin na nalikha ng kanyang pamaypay ay pinatama nito sa isa na namang puno. At makikita nga kung gaano kalakas ang ataking ginawa ng puting dragon. Medyo napaatras naman si Jin dahil sa lakas ng ataking ito. At napasabi sa kanyang isip na ang napakalakas na bagay daw ba na ito ang tinutukoy ng puting dragon na wind chi. Maya-maya pa ay nagsalita na naman ang puting dragon at sinabi kay Jin na ang essence daw ng wind ay transportation. At makikitang umangat ang isang parte ng kahoy na naputol at ito ay ipinatong ng puting dragon sa kalahati nito. At makikitang ang tila bumalik ang kahoy sa dati nitong anyo. Na siya na namang ikinagulat ni Jin. Nagpatuloy naman sa pagsasalita ang puting dragon at sinabing dahil ang kahoy daw na ito ay tinamaan na ng fire chi mamamatay daw ito pag hinayaan lang. At sinabi kay Jin na ngayon ay siya naman daw. At inutusan ng puting dragon si Jin na subukan daw nitong i-connect ang punong ito gamit ang water chi. Na ikinagulat na naman ni Jin.
Maya-maya pa ay kinumpirma ni Jin sa puting dragon kung tama raw ba ang narinig niya. Nagsalita naman ang puting dragon at sinabing upang mailigtas daw ang malapit ng mamatay na punong ito, ang water daw ay sumisimbolo ng buhay. At pag nagawa daw ni Jin ito kahit isang beses lang tapos na daw ang assignment nito. Kailangan kong iligtas ang punong ito, tanong naman ni Jin sa kanyang isip. At nagsalita uli ang puting dragon at tinanong si Jin na sa tingin daw ba nito gaano katagal niya ito magagawa. Ngunit hindi nakaimak si Jin. Maya-maya pa ay dumating si Yuho at tinanong ang puting dragon na hindi raw ba sobra naman ang pinapagawa nito kay Jin. Napakahirap daw nito. Binigyan daw nito ng assignment si Jin na 3 stages na mas mataas kumpara sa kasalukuyang level nito. At ito raw ay unang assignment pa lang ni Jin. Niwala nga rong tier 1 na nasa clinic ang kayang gawin ito. Napatahimik naman saglit ang puting dragon at sinabi kay Yuho na tama daw ito. Tapos, sambit naman ni Yuho. Nagsalita naman ang puting dragon at sinabi kay Yuho na mukhang nag-init daw ito dahil kay Jin kailan lang. At ito raw ay dumaldal. Na siya namang nagpatahimik kay Yuho. At napasabi si Yuho sa kanyang isip na wala naman dong mas estrikto pa kaysa sa puting dragon pagdating sa education. At sa tingin daw niya, kahit gaano pa man daw nito kagusto si Jin hindi raw nito luluwagan ang training ni Jin. Gayunpaman ang tagumpay raw ay hindi lang ang siyang bukod tanging paraan upang matuto. Nakakasiguro daw siya na gusto lang turuan ng puting dragon si Jin kung paano mag-build ng good mindset. At makikita ngang hinawakan ni Jin ang hating parte ng puno at ito ay nag-concentrate. At ilang sandali pa ay biglang umulan. Napatawa naman si Jin at sinabing maging ang panahon daw ay hindi pabor sa kanya. At dinagdag pa niya na sa tingin daw niya magandang silungan ang puno mula sa ulan. At makikita ngang sumandal si Jin sa puno. At napaisip kung paano niya raw ba mahihil ang puno nasa tier 1 lang daw ang level ng water chi niya. Ni hindi niya nga raw mahil ang balat nito dahil sa gabutil lang na water chi ang kaya niyang mahugot mula sa kanyang energy center. Marahil alam daw ng master niya na hindi raw ito kayang gawin ni Jin sa kasalukuyang level ng inner force nito, ngunit kahit alam daw ito ng puting dragon pinagawa pa rin ito sa kanya. Bakit daw ba pinapagawa ng puting dragon kay Jin ang isang imposibleng bagay? Gusto raw ba nitong turuan siya kung ano ang despair? At kung ito nga ang gustong ituro nito bakit naman daw sa ganitong paraan? Maya-maya pa ay nagsalita si Jin at sinabi sa puno na sa tingin niya raw wala nang ibang choice para rito kundi ang mamatay. Malamang may tsansa raw sana itong mabuhay kung ang ginawang pagputol dito ng puting dragon ay normal lang na paraan. Ngunit ito raw ay ginamitan ng apoy kaya ang mga internal structures daw nito ay nasunog at posibleng nawasak. Ngunit sa tingin daw ni Jin hindi raw ito mamamatay dahil kung iisipin daw ang ilalim daw na parte nito sa bandang ugat mabubuhay. At magmula raw doon ito raw ay tutubo ulit. Ngunit ang katotohanan daw na siya ay inutusan ng puting dragon upang pagdugtungin itong muli at ibalik sa dating anyo nito nangangahulugan daw na. Maya-maya pa ay may napagtanto si Jin. Napasabi ito sa kanyang isip na kahit daw sa pagkakataong ito nag-a-absorb daw ng tubig ang puno. At ngayong naisip niya raw ito ang water daw nagpapatubo ng puno. At ang wood daw ay nagpapaningas sa fire at ang fire daw ay nakikipag-clash sa earth. At ang earth daw nakikipag-clash sa metal at ito ay nagpapalakas sa water. At napasigaw si Jin na marahil iyon daw ang sagot. Nakakasiguro daw si Jin na sinabi iyon ng master niya. Ang mga elements daw na nagka-clash sa isa't isa ay nagpapasigla ng chi. At iyon daw ay ginagamit upang gamutin ang nanghihinang mga pasyente. At magagamit niya raw iyon, hindi raw ba? Dahil ang kailangan daw ni Jin water chi. At napatanong si Jin sa kanyang isip kung kaya niya raw bang gawin ang application ng 5 elemental techniques. Alam daw ni Jin na delikadong gawin ang method na hindi niya pa natututunan. Ngunit kahit ilang beses niya rong isipin ito lang daw talaga ang bukod tanging paraan.
At sinambit ni Jin na kung siya raw ay mamamatay ng dahil sa puno siya raw ay maitatala bilang pinakamalaking edyot sa Mirim history. Kaya nag-focus si Jin at sinimulang mag-gather ng Earth Chi, ang pinakamapayapa at matatag na energy. Maya-maya pa ay naging isa ang mga energy ball at ito ay nagluminate. At si Jin ay namangha at napasabing ang Earth at Metal Chi daw ay naging isa. At mabilis na lumalaki. Mukhang magagawa niya raw ito. At pag dinagdagan niya raw ng Water Chi ang ngayon ay nag-e-expand na metal, maya-maya pa ay napasabi si Jin na ito raw ay naging doble ulit at tumaas ng 8 beses. At makikita nga ang energy ni Jin na unti-unting lumalakas. Maya-maya pa ay nagulat si Jin at sinabing nagdikit na raw sa isa't isa ang balat ng puno. At napasabi sa kanyang isip na ito raw ba yon, mukhang siya raw ay nagtagumpay subalit malayo-layo pa raw ang lalakbayin niya upang magawa niya ito ng buo. At napatitig ito sa puno, ilang sandali pa ay napagtanto ni Jin na kung siya raw ay mag-uumpisa sa Wood Chi, kung mag-uumpisa raw siya sa Wood Chi tapos dagdagan ito ng Fire, Earth, Metal, at Water ano raw kaya ang mangyayari. Marahil 2/5 daw na lakas nito ay magmumultiply ng 32 na beses. Sa tingin niya ito raw ang dahilan kung bakit mas mahalaga ang tamang pagkakasunod-sunod kumpara sa quantity. Marahil mayroon dong rason kung bakit sinabi ng puting dragon na saka na lang daw niya kunin ang 1,000-year medicine ball. Ang essence daw ng 5 elemental techniques ay harmony at dissonance. Kahit ang isang element daw ay naging napakalakas ito raw ay magsasanhi lamang ng chi overload. At napasabi si Jin na susubukan niya raw ito ngayon. At kahit na mag-fail daw siya at least hindi raw siya masisisi ng puting dragon. Maya-maya pa ay makikita ang dalawa na nag-uusap. Sinabi ng puting dragon na ayon daw kay Yoho nasa loob ng kwarto si Jin at natutulog. Sumagot naman si Yoho ng oo at tinanong ang puting dragon kung gigisingin niya raw ba ito. Sumagot naman ang puting dragon na wag na, hayaan na lang daw nila ito. Sigurado daw siya na nagtrabaho ng mabuti si Jin kagabi. Napasabi naman sa kanyang isip ang puting dragon na tama raw ba ang ginawa niya na isailalim sa isang napakahirap na test ang isang bata. Marahil sa ngayon ay huli na raw upang gawin itong mas maluwag. Ang labis daw na katakawan ng isang master ay magsasanhi ng pagkasayang ng potensyal ng isang mag-aaral. Ngunit nang tiningnan ng puting dragon ang puno ay nagulat ito. Ito raw ang parehong puno na pinutol niya. At ito ay mariin niyang sinuri. Matapos itong suriin ng puting dragon ay napagtanto niya na ang mga uka daw dito ay inconsistent. Makikita raw ang bakas na ito ay pinutol. At ganun din ang trace ng Water Chi. Napasigaw naman si Yoho na ginawa raw ba ito ni Jin, nagawa niya raw ito ng nag-iisa at walang kahit na anong tulong. Nagtagumpay daw ba talaga ito? Napatawa naman ang puting dragon at sinabing sa loob lang daw ng isang araw, hindi kalahating araw lang daw. Nalabis namang ikinagulat ni Yoho. Sinabi pa ng puting dragon na ang makumpleto daw ni Jin ang assignment na ibinigay niya na 3 beses na mas mataas kaysa sa level nito, at ito ay sa unang test niya pa lang at nagawa ito ng napakadali malamang pinagsama daw nito ang iba't ibang element. Upang mapalakas ang inner force niya at makuha ang tamang direction. Ang ganito rong klase ng control ay hindi isang bagay na kayang mamaster ng isang bata ngunit ito raw ay nagawa ni Jin. At proud nitong sinabi na si Jin daw ay successor ng nag-iisang White Dragon Godly Doctor kaya expected na raw ito. Sinabi niya kay Yoho na hindi lang daw ito blessing para sa kanya kundi blessing din daw ito para sa lahat ng doktor sa Gangho. Kailangang ipaalam niya raw ito sa kanyang report. Napasabi naman si Yoho sa kanyang isip na mapapahamak daw sila. Mayroon na raw siyang mga rumors na naririnig tungkol sa reklamo ng mga heads ng mga klinik sa kanilang mga sariling disciples. Bakit daw ba kailangan pang magsanhi ng gulo ang puting dragon sa mga reports nito? At sinabi ng puting dragon kay Yoho na una, kailangan niya raw itong ipagsabi sa mga tao sa kanyang klinik, siya raw ay hindi na makapaghintay sa meeting. Sa kabilang banda makikita namang gising na si Jin.
At napawaw ito dahil ang kanyang physical abilities daw ay na-enhance ng husto pagkatapos niyang makatulog ng mabuti. Ang katawan niya raw ay hindi na katulad ng dati. Pakiramdam niya raw ngayon isa na siyang superhuman. At maging ang 5 senses niya raw ay tumaas. At mukhang ito raw ay simula pa lang. Dahil habang ang inner force niya raw ay nag-go-grow naaabot niya raw ang panibago na namang heights. At mukhang malalampasan niya pa raw ang pagiging tao. Ang martial arts daw ay talagang nakakamangha. Sa pagkakataong ito ay nalampasan niya na raw ang adulthood. At malamang ito ay dahil sa natutunan niya ang arcane technique ng Jaegal clan at nag-consume ng mga medicinal balls. At baka malampasan niya pa raw kahit na ang Demon King. Ngunit napagtanto ni Jin na imposible daw yon dahil si Yoha Rayon ay isa rong natural killer at ito raw ay naturuan niya na ng ilang mga secrets kaya siguradong magiging mas malakas pa raw ito. At pag ito raw ay naging handa na malamang dadalaw daw ito sa klinik. Dahil kailangan daw nito si Jin Qianhe at least hanggang sa matalo nito ang ibang mga sub-leaders bago ito tuluyang umangat sa pagiging Supreme Demon King. Maya-maya pa ay nakaramdam si Jin ng isang matinding energy. At napatanong kung ano raw ba ang tunog na iyon. Binuksan niya ang bintana at sinabing mukhang ito raw ay isang pagsabog. At maririnig ang boses ng mga tao na sumisigaw na ano raw ba ang tunog na iyon. Mayroon namang nagsabi na mayroon dong nagsanhi ng gulo sa klinik. At mayroon ding sumigaw na ano raw ba ang nangyayari. Napasabi naman sa kanyang isip si Jin na nagkakagulo raw sa labas, inaatake raw ba sila? Kailangang may gawin daw siya. Maya-maya pa ay napatanong si Jin sa kanyang isip kung saang parte na raw ba kaya ito ng libro. At makikita nga ang mga manggagawa sa klinik na nagkukumpulan sa labas. At makikita ang isang lalaki na emosyonal na nagtatanong kung asan daw ba ang puting dragon. At nagmakaawang hayaan daw siyang makausap ito. Na siya namang ikinagulat ng mga manggagawa. At napasabing ito raw ay si. Mayroon namang nagsabi na kumalma daw muna ito. Ibaba daw muna nito ang kanyang sandata at pag-usapan daw nila ito. Hindi raw makakatulong kung gagawa ito ng eksena. Napasabi naman si Jin sa kanyang isip na ito raw ba ang taong umatake sa klinik. Hindi raw ba na ang batang nasa likod nito ay kaedad niya lang? Ano raw kaya ang problema sa kanya? Nagmakaawa naman ang lalaki at sinabing tingnan daw nila ang bata. Kahit tingnan lang daw nila kung ito ay maililigtas pa o hindi na. Na siya namang ikinagulat ni Jin. At napasabi sa kanyang isip na ito raw ay isang archer na gustong mailigtas ang kanyang anak. Isang noble archer, mukhang ito raw ay isang noble archer. At natakot naman ang mga manggagawa dahil itinoon ng lalaki ang pana nito sa kanila. At sumigaw ang lalaki na kunin na raw ng mga ito ang puting dragon. Mayroon namang nagsabi na ano raw ba sa tingin ng lalaki ang ginagawa niya. Ibaba raw nito ang kanyang pana. Napasabi naman si Jin sa kanyang isip na kung kaya raw nitong makatama sa ganun kalayong distansya ng walang palaso malamang ito raw yun. Ang sinasabing absolute impartialist. Ito raw ay hindi mabuti o masama. Ngunit ito raw ay hindi nagdadalawang isip na pumatay para sa pera. At sinasabing kaya raw nitong patamaan ang isang martial artist mula sa layong 40 miles. Ito raw ang main villain ng mundong ito.